alam niyo yun, sama-sama tayo. Ang ganda lang tignan kasi parang shuffle tayo lahat eh. Parang scatter tayo lahat, di ba? Tapos bigla na lang tayong nabuo. Tapos naging isa yung pananampalataya natin. Di ba? Alam mo yun? Tapos biglang may negative pang ano eh, silay-sila yung isa dyan, di ba? Ayan, natutuwa lang ako kasi alam mo yun, isa yung pananampalatayang kinatayuan natin. Maraming ano katuruan na lumalabas, maraming um, mga turo ng Diyos ang lumalabas. Pero kapag alam mo yung salita ng Diyos, iba, ayun yung tatayuan at sandigan mo. Alam mo yung tatanggapin mo at alam mo yung hindi mo tatanggapin. Kaya nga, ayan, habang nagbibigay ang ating mayora na si Ate Jade, yan, sulatan natin. Di ba? Isang taon. Imposible namang wala po kayong problema dyan. Isulat nyo lahat ng problema nyo para mapag-pray natin kasi Lunes hanggang Sabado. Minsan pa nga, paulit-ulit pinagpipray yan, di ba? Kaya kung ano man yung nilalapit nyo talaga sa ating Panginoon Diyos, isulat nyo. Ayan. Kaya medyo patawarin nyo ako, sinisipon kasi ako eh. Ayan, siguro di ko napahabain. Okay na tayong ating mag-share? Yan, okay na ba? Ay, naliligo pa daw yung magkabahagi na salita. Yan, sige, bago yan, magkikwento muna ako. Yan. Isang araw kasi, may bahay na kami. Tapos na po. Hindi, joke lang. Hindi, yun nga, napakabuti ng Diyos kasi kada babiyahe ako ng ng papasok, di ako maalis hanggat hindi ako nagpe-pray. Alam mo yun, kahit na pabiyahe, kahit pa budget sa slow down, nagpe-pray ako, Lord, ulit-ulit yung pinagpe-pray ko. Minsan na nga, parang naging na siya eh, plaka nga sira eh. Kaya Lord, salamat po Panginoon sa paggabay mo, pag-iingat mo. Habang nagkipray ako, just sa may slowdown, kasi mabilis yung biyahe ko noon eh. Nagkamadali na ako, wala pa ako lisensya, wala pa yung wallet ko, maliliit pa ako. May biglang tumawid na na babae. Munti ka na ako mapasabi ng ang gulo mo! Joke lang. Di alam ko saan iiwas eh. Pumunta pa siya dito eh. Nalilito na eh. Pero napakabuti ng Diyos kasi yung gulong ko sa likod, sobrang pudpud na. Parang konting buhangin na, madudulas na yon. Pero, nagpaparinig daw. Ayun, yun, alam mo yon, yung hindi siya nadulas, kumbaga mas kumapit pa siya. Kasi siguro sa tulong ng Diyos, habang nag-drive ako, ayun, iniingatan niya ako. Kasi biglaan na rin, may tricycle na sa gitna, may overtake na tricycle, tapos may tatawid pa. Grabe talaga yung pagsubok na yun. Pag ako tinamaan talaga, wala pa ako lisensya, wala pang rehistro. Tapos talaga, yung pang Noche Buena, ubus talaga dun sa pambayad, pampagamot pa sa babaeng yun. Yan, pero pinatawad ko na siya habang ako. Hindi, son, naiinis ako eh. Gusto ko yung alam mo yun. Mabilis tayo magpatawad kapag nakatanggap tayo sa ating Panginoon Diyos. Ayan, siguro yun lang. Tsaka na mamaya na lang kapag nakapag-share ng ating kaibigan. May mga kwento pa akong ibabahagi sa inyo. Kapag napahaba yung kwento niya, baka yung kwento niya lang ibahagi niya kasi kulang na sa oras, di ba? Ayan, sige, tawagin natin ang magbabahagi na si Ron Daniel Garcia. Ano ba? Tama ba, Pastor? Director. Ayan. Magandang hapon. Right? Okay, kita lahat. Okay. Ito, sineset up ko lang. I am sorry. Hindi ko alam mo ba? Praise. Kamusta taon natin ngayon? Yay. Hane? Sa buong taon naman, ito yung yung naging tanong namin kagabi eh. Nakontento naman ba tayo sa dumaan na taon? Nakakakontento ba yung mga pangyayari nitong buong taon natin? No? Ayan. Nung nagpunta kami sa hindi pa nila.
Nag-outing kami nitong December, Pasko, sa General Nakar, Quezon. Pagdating ko dun sa sa beach, parang bumalik sa akin bigla lahat ng memories simula nung December last year. Oo, nagle-lapse basically talaga. Hindi ako makapaniwala kasi parang yung same sensation last year naranasan ko ulit. Tapos hindi ako makapaniwala na nakaisang taon na ever since nangyari lahat ng bagay. And throughout dun sa sa taon na yon, nakita ko yung bawat isa na nag-grow sa pananampalataya, nag eh, maraming nangyari, maraming itong itong simbahan natin wala pa. Wala tayong pinlano sa mga bagay na nangyayari ngayon. Hindi natin siya pinlano in a way na a year later meron tayong gawain dito sa lugar na to. Ganito yung gusto nating mangyari when in fact we are playing it by ear sa kasabihan. Yung parang tinatansya natin kung ano yung mga mangyayari and then magde-decide tayo on the spot. Actually ako, personally, nafo-frustrate ako doon. Kasi ako yung klase ng tao na gusto kong pinaplano lahat ng bagay. And ngayon ko lang nararanasan na nakakalimutan kong yung plano ni Lord, at the end of the day, mas masaya para sa bawat isa at mas makakapagpalago ng pananampalataya ng bawat isa, maraming beses na on the spot dun sa event, actually hindi ako kontento. Kasi hindi nabubuo yung plano, yung pinag-usapan. Although yung pinag-usapan natin nagagawa naman talaga, pero alam mo yun, yung mga maliliit na intricate details ng kunwari ganito dapat yung design, kunwari ganito dapat yung pagkain, kunwari ganito dapat yung lineup, ganyan. Yung mga maliliit na bagay na yon, na-frustrate ako at nakakalimutan ko na in the first place, hindi naman tayo yung nagplano nito overall, kundi ang Panginoong Diyos. At nakakalimutan kong panghawakan yung sinabi sa Romans 8:28. Yung Yung sabi doon, we know that in all things, God works for the good of those who love Him. He appointed them to be saved, keeping with His purpose. Ibang version to Ayun. Yung kapag ka mahal mo si Lord, nagmamahal ka kay Lord, sumusunod ka sa niya, sa will niya, ginagawa niyang mabuti lahat ng bagay. Pinagpapamabuti niya kahit na medyo, sa isip natin kasi tayo minsan, meron tayong sariling plano, hindi natin makomprehend na bakit ganito yung gustong mangyari ni Lord? Bakit ganito yung nangyayari? Di ba may pinagplanuhan tayo? Nakakalimutan natin na yung plano ni Lord, yung naiisip ni Lord para sa atin, hindi talaga natin exactly makomprehend yung complexity, no? We don't know what the future holds for us, but we believe nonetheless na si Lord si Lord is working in us. Nagtatrabaho siya, parang may ginagawa siya para sa atin. Throughout the year, grabe ang lakas ng loob nating magrenta ng kotse. Nakapunta ng Baras, nakapunta ng Quezon, kung magdala ng gamit, pambihira, punong-puno yung SUV. Ayan. Throughout the year, meron tayong times of need, meron tayong times of want, at meron tayong times of abundance, at meron tayong yung talagang walang-wala talaga. No? Natatandaan ko kami dito, nag-evening devotion kami dito, konti lang kami, no? Magkano yung 25 grams na instant coffee? 20 din, no? 25? Yung pambili namin nun, yung piso na pinaka-importante na bunot pa namin sa ilalim ng carpet. So nagkaroon talaga ng time na ganon. I-contrast mo naman sa time na nag-hold tayo ng mga event, ng mga youth fellowship, yung talagang yung pasok ng pera, kung sa tutuusin, minsan meron pang, dare I say, sobra. And makikita talaga dun sa buong taon ng ministry natin, naranasan natin yung buong spectrum ng hirap at saka ng ginhawa.
ano, aside from that, yung yung buong simbahan mismo na nagsimula sa sa house churches, yung mga instruments natin bigla na lang nagsilitawan yan out of nowhere. Yung mga audio gear natin, yung mga yan, ewan ko ba, yung yung drums binili daw para sa anak pero tinamad kaya dinonate. Yung speaker natin na palaging yung gumaganon, palaging nagaganon. Oh, parang crunchy siya. Ayun. So far nagagamit pa rin natin at na-maximize yung mga gamit na na ipinagkaloob sa atin ni Lord. And may mga tao na ginagamit si Lord para mag-provide sa simbahan. Si Lord na nakakaalam ng mga mabubuting gawa nila, ng mga nag-donate na yon. And si Lord na rin yung magpapala para sa kanila. Si Lord na rin yung magpapala para sa atin sa mga mabubuti nating nagawa. Ayun, naranasan talaga natin yung buong range nung meron at saka wala. So, bakit ko ngayon nakwento yung karanasan natin na yun? Kasi, kung titingnan natin yung ministry ni Pablo, actually, ganun din siya. Naranasan niya yung yung talagang yung bigay sa kanya ng mga ng mga churches na pinupuntahan niya. Minsan, kahit malayo, pinapadalan pa siya. At tapos naman, minsan, marami talaga silang nagagawa and ginagamit nila yan for good works. Minsan naman, talagang walang-wala. At hindi lang talagang walang-wala. Nasa presinto pa, hinahabol pa, may time na kailangan pa niyang bumaba ng, saan nga yun? Sa 2 Corinthians 11. Nakwento niya doon yung parang ilang beses siyang binato, ilang beses siyang hinampas, ilang beses siyang nakulong, tapos natambay pa siya or natambay tuloy na stranded pa siya sa dagat ng isang buong araw, gabi hanggang umaga. Tapos maraming nangyari sa kanya and naranasan niya both yung spectrum nung sinasabi ko kanina nung meron at saka nung wala. Tingnan natin ngayon yung sikreto ni Pablo, paano siya naging kontento throughout all those times. Punta tayo sa Philippians 4:11 to 13. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging ano man ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikaos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ayan. Na-mention dito ni Pablo yung secret of being content. Ano sa Tagalog yun? Makontento. Yung sikreto ng pagiging kontento. So may sikreto. May sikreto si Pablo na pinapakita niya na yung pagiging kontento is not about the circumstance that you're in. It's a deliberate choice. Whatever your circumstances are, nasa sa iyo kung pipiliin mong makontento or kung maghahangad ka pa ng mas malaki. It's a deliberate choice. Sabi niya dito, I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content. Anong sinabi niya sa verse 13? I can do all this through Him who gives me strength. Yun essentially, actually, yung sikreto sa pagiging kontento. Yung alam natin na merong Diyos na may kapal na magbibigay sa atin ng kalakasan kahit na anong sitwasyon naroon tayo. After all, Paul is already content with whatever is thrown at him. Kasi pinili niyang maging kontento at alam niya kasi na sufficient yung grace ni Lord. Ano yung sinabi niya sa 2 Corinthians 12, 9. 2 Corinthians 12:9, I think. Ito yung time na naghihinaing si Pablo. Sinabi niya kay Lord na na kung maaari, tanggalin yung thorn in the flesh sa kanya. And ito yung reply ni Lord. Sige, basa. 2 Corinthians 12:9. Ganito ang kanyang sagot.
Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ayun. Sabi doon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, kung tayo, nararamdaman natin na, wow, ginhawa tayo, meron tayong pang Noche Buena, merong pang Medianoche, merong pang outing, etc. Ganyan, may pang renta ng kotse, whatever, may pang provide ng pagkain para sa mga event natin, mas lalong nakikita yung kalakasan ng Panginoon kapag yung times na wala tayo, o yung walang-wala tayo. No? And that is a fact, lalo na sa simbahan natin. And in my personal opinion, I am quite proud ng napuntahan na ng simbahan natin. And ang pangit nga lang talaga yung Actually, meron ding thought si Pablo sa ganun Ayaw niyang ipagmalaki yung mga bagay na malalakas siya. Ayaw niyang ipagmalaki yon. Ang gusto niyang ipagmalaki yung mga bagay na nanghihina siya. Kasi sa panghihina niya, mas lalong nakikita ng mga tao na, ay wow, paano niya nagagawa pa yung mga bagay na to? Paano niya nadedire-diretso yung ministry? And the answer is, yung lakas na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At yun yung ipinagmamayabang niya. Therefore, I will boast. Kung isisimplihan natin yung Tagalog, yun, sabi niya doon, yun yung ipagmamayabang ko pang lalo, yung kahinaan ko. Kasi kapag pinagyabang niya yung kahinaan niya, ang pinagyayabang niya talaga doon, yung kalakasan na binibigay sa kanya ng Panginoon. Yung kalakasan ng Panginoon. Yung sufficient grace para kay Pablo. At alam ni Pablo firsthand, yung grace na yon. Ayun nga, balikan natin dun sa actually sa 2 Corinthians 11, na-mention na dun, I think sa bandang 20, sa pababa, na-mention na dun yung mga bagay na hindi mo ma-imagine kung, or I guess, pwedeng nangyayari pa rin ngayon. Pero, yung mga lowest of low na mga pangyayari sa buhay niya. Ayun. And now dito sa Philippians 4, no? Nasabi niya tong mga bagay na to kasi una sa lahat, kontento siya sa kung anong meron siya. Pero yung mga taga Filipos kasi kung tumulong kay Pablo, talagang todo tulong. Ito yung context ng ng Philippians 4, itong dulo ng dulo to ng Filipos itong dulo ng Philippians 4. Yung context nito, pinapasalamatan niya yung mga taga Filipos sa suporta na ibinibigay nila kay Pablo. No, kahit na nasa malayo siya, ipinapadala nila through what's his name? Epaphroditus. Ayun. And hindi niya sinasabi yun. Sabi niya dun sa verse 11, I am not saying this because I am in need. Hindi niya sinasabing yung mabuti ang ginagawa ninyo, nagbibigay kayo sa leader ninyo, lalo na ako, naghihirap ako. Hindi ko sinasabi yan, hindi niya sinasabi ni Pablo yon kasi para mas lalo siyang tulungan. In fact, may tulong man o wala, kontento na si Pablo. As nakita nga natin, being content is a deliberate choice. No? He acknowledges them not because he wants more financial support, but because he wants them to be credited. No, dun sa sa 2 Corinthians 11, yung mga beatings, yung yung pambubugbog kay Pablo, yung inaaresto siya, yung nilalagay siya sa presinto, hindi lang yun actually yung burden niya. Na-mention din niya, sabi niya doon, other than that, iniisip ko pa yung concern ng bawat simbahan. Kasama yun actually sa paghihirap ni Pablo. No? Narito tayo sa mundo, pambira, kung titingnan mo naman sa Old Testament, yung condition ng bawat simbahan, may stress ka talaga sa leader, kumbaga.
And nako-concern si Pablo sa mga ganong bagay. At kitang-kita natin yung yung care niya sa bawat simbahan. And through that, na gusto niyang ma-credit yung mga taga Filipos na ganito sila. And si Lord ang bahala sa sa pagpapala para sa kanila. Ayun. After all, come on. Kontento na si Pablo sa sa kung anong meron siya. So like yung nasa isip na lang niya, kumbaga sa term natin, I wish for you the best. No, maraming salamat sa ginawa mo. I wish for you the best. Ayun. Ayan. Doon sa sa 2 Corinthians 11, na-mention doon yung mga paghihirap ni Pablo. Pero grabe, sobrang extreme. Sobrang extreme. And naniniwala tayo sa sa kasabihang history repeats itself. No? So, ngayon sa sa panahon natin, ano tuloy ngayon yung mga yung mga circumstances na halos equivalent or yung equivalencies ng mga hardships ni Pablo sa panahon natin ngayon. No. Una sa lahat, pinag-uusapan natin contentment. And being content is a deliberate choice. Now, what if hindi ka kontento? What if hindi ka kontento? At saka bakit ba tayo hindi nakokontento sa mga bagay na meron tayo? No? Bakit ba tayo hindi nakokontento? Sabi sa Ecclesiastes 7:29. Okay. Tingnan natin sa Ecclesiastes 7:29. Ano ba sabi doon? Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ang tao ay inilikha para sa katuwiran. Tapos tayo, nag-iisip-isip pa tayo ng mga kung ano-anong tawag dito sa sa version ko dito, schemes. No, may mga pinaplano pa tayong mga bagay na kung ano-ano. Ayun. Yun yung source ng yun yung nakita kong source ng discontentment. Kung si Pablo, kontento na siya kasi alam niyang sufficient yung grace ni Lord and binibase niya yung mga bagay na meron siya or binibase niya yung pagiging kontento niya sa pag-asa sa mga makalangit na bagay. Nadidiscontent ang tao kapag hindi siya uma-align doon. Pagka yung pag-asa ng tao, nilalagay niya sa mga ibang bagay na pinaplano niya para sa sarili niya. Sabi nga ulit dun sa Ecclesiastes 7:29, God created mankind upright, but they have gone in search of many schemes. No? Merong inilagay na path para sa atin si Lord. And meron siyang mga inilagay na plano para sa atin. And when we fail to realize that God has a plan for us and we make a plan for ourselves, nadidismaya tayo kasi more often than not, yung sarili nating plano hindi nangyayari. No? More often than not, yung expectations, hindi lang yung plano expectations na lang sa trabaho, sa tao, sa gobyerno, etc. na didiscontent tayo sa current state ng mga bagay-bagay, sa current state of affairs, I guess. Ayan. Nadidiscontent tayo. We forget na si Lord may inihandang plano para sa bawat isa sa atin. Now, when are we discontent? When we lack certain things. When we think we lack certain things. Natandaan natin sa 2 Corinthians 12. Sabi doon ni Lord kay Pablo, my grace is sufficient for you. Enough na Enough na yung ibinigay na biyaya sa atin ni Lord. Yung kanta natin kanina, sukdulang biyaya. Sukdulan pa yun. Enough na kung sa totoosin. Pero, sabi dun sa Ecclesiastes 7:29, but man has gone in search of many schemes. Iniisip natin na ako lang tayo sa mga ganito. Ayan.
Meron ako ditong mga nakitang mga bagay na iniisip nating nagkukulang tayo at nagwo-worry tayo. Karaniwan na sa financial, no? Karaniwan na sa financial. Wait lang. Wait lang. So, sa discontent natin sa financial, tandaan natin yung hindi ko lang gaanong matandaan, hindi ko na notes, yung sinabi ni Jesus tungkol sa mga ibon at saka sa mga bulaklak. Saan yun? Wala ba nakakatanda? Yung sinabi doon ni Jesus na yung mga bulaklak nagkakaroon naman ng magandang pananamit. Sabi doon, ayun, simula sa Matthew 6:26. Hanggang 26 to 29. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila natatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singanda ng isa sa mga bulaklak na ito. Ayun. So, in terms of financial, mga bagay na kailangan natin sa pag-aaral, sa trabaho, sa pamilya, kung si Lord, yung sabi dito, yung mga ibon, meron naman silang mga bahay, yung mga bulaklak, hindi naman sila gumagawa ng mga yarn nila. They do not labor or spin. Kapag sinabing spin, yung gumagawa ng sinulid para sa panggawa ng tela. Hindi man sila gumagawa nun, pero ang gaganda ng mga itsura nila. And even Solomon, not even Solomon, in holy splendor was dressed like one of these. So, kung titingnan natin yung ibig sabihin ni Lord doon sa my grace is sufficient for you. Tingnan natin yung mga hold on. Yung mga intricacies ng my grace is sufficient for you. What entails, my grace is sufficient for you? Anong ibig sabihin ni Lord doon? Well, makikita na rin naman natin doon sa 2 Corinthians na kapag tayo ay nanghihina, si Lord na po-provide ng lakas. No? And eto, isa lang sa mga example ng mga pangyayaring yon. So, ayan. Why worry, sa financial natin? Si Lord, may plano naman. We are far more important than those things mentioned here in this verse. Yung ibon at saka yung bulaklak. Para kay Lord, mas importante pa tayo. So, sabi dun sa sa 30, will He not much more clothe you of little faith? No? Kung tayo ay mas importante pa kaysa sa mga bagay na yon, at ganun na yung effort na ginagawa ni Lord para sa mga bagay na yun, paano pa kaya sa atin? Tayo, na kung sa tutuusin, ay mas mababa ang pananampalataya. Kumbaga, sabi ni Jesus. So, wag tayo mag-worry. Dire-diretso dito, kung babasahin natin yung buong to, wag tayo mag-worry.
So do not worry saying, what shall we eat? Sabi sa verse 31. And then sa verse 33, yung kasagutan sa lahat ng bagay, lalo na sa financial natin, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, ayun. Hindi man tayo kontento sa mga sa nakikita man natin na we are lacking financially. Pero tingnan natin na na si Lord ay magpo-provide sa atin. Kung makita man natin like realistically, sige, tingnan natin na na wala talaga tayong pera whatsoever. Tingnan na lang natin yung past year. Didn't we survive? Nandito tayo ngayon. Isn't God's grace sufficient enough na nandito tayo ngayon, na witness natin yung buong taon, and now paparating na yung year 2026. I'm not saying na ikumpara natin yung yung mga bawat taon sa bawat isa, no? Wag tayo mag-expect wag tayo mag-expect ng ng like mas magiging mabuti yung yung financial status natin, ganyan. Kasi actually, basahin natin sa saan na yun? Romans 8:22. No? If we lack certain things at hindi natin lubos maintindihan na bakit tayo nakukulangan, bakit tayo naghihirap, like kulang tayo sa financial, kulang tayo sa sa knowledge, kulang tayo sa social interaction, social relationships. Lahat ng 'yan. Tapos iniisip natin na naghihirap tayo. Basahin natin yung Romans 8:22-25. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sanglikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sanglikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos, ay dumaraing din habang hinihintay natin ang pagpapahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Ayan. So, kung titingnan pa natin, mula pa sa simula, the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. So like, anong tawag ito? Anong bago dun? Kung iniisip natin na kulang ako sa mga bagay na to, hindi ako kontento kasi naghihirap ako. Anong bago dun? Mula sa simula pa, talagang hirap na. Well, not exactly mula nung simula pa, nung the moment na pumasok yung kasalanan. Pero, kung yun na talaga yung yung status ng yung status ng mundo, hindi naman sa ano pa irereklamo? Just get used to it, I guess. At saka, in the first place, hindi kasi natin dapat dito nilalagay sa mundo yung pag-asa natin. No, sabi dun sa sa 24, but hope that is seen is no hope at all. Yung pag-asa na nakikita mo na, hindi na talaga yun pag-asa. Hindi na talaga yun pag-asa. And tayo, tayong mga tayong merong tinatawag na first fruits of the Spirit, tayo, kahit na mismo tayo nandito sa mundo, pinagkalooban na tayo ng kaligtasan ng Panginoon, nag-aantay pa rin tayo. We groan inwardly. Ano bang Tagalog ng groan inwardly? Yung parang nagtitiis. Nagtitiis na makamtan yung yung pag-asa na nasa langit. Yung hindi pa natin nakukuha. Sabi dun sa verse 25, but if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Doon natin dapat nilalagay yung pag-asa natin, hindi sa mga bagay na, nandito sa mundo, yung yung bayad sa akin ng client ko next week. Hindi dapat yun yung inaasahan ko.
Ay, ayun nga eh. Ewan ko. Hindi ko alam. Bahala siya dyan. Basta ang pag-asa ko si Lord. Amen? So, ayun. Lang. Ano eh, the very existence that there's something much greater than what we already have, what we think we already have. Kanina, no, babalikan ko lang. Kapag may na-realize tayong alam natin na mas matanyag kaysa sa atin, mas malaki kaysa sa atin, nag-i-start tayo ng comparison na, ang yaman-yaman na ni ganito, yung kaklase ko nung high school ngayon, model na, yung kaklase ko ng college ngayon, ganito na yung trabaho, ganito na yung bahay. Nagsisimula tayong ma-discontent sa bagay na mayroon tayo. We often forget na yun nga, ulit-ulit, yung grace ni Lord ay sufficient para sa bawat isa, para sa atin. And lalo pang napapaigting yung kadakilaan ni Lord lalo na sa weakness natin. 'Yun. Kung sa tutuusin, no, ang discontentment kasi 'di ba, sige, pag piece together natin, nangyayari yung discontentment kapag yung hope mo nilalagay mo sa mga makamundong bagay, hindi sa mga makalangit na bagay. Ano ba yung hope? Actually, puntahan natin ngayon, hindi actually yung hope. Tingnan muna natin, ano yung faith? Hebrew 11:1. Tingnan muna natin, okay. Tingnan natin, Hebrew 11:1. Sabi doon, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yung mga bagay na makalangit. So kung yung hope natin inilalagay natin sa mga makamundong bagay and therefore nadidiscontent tayo sa mga bagay na sa circumstances natin, quite simply, discontentment is just lack of faith. Yung pananampalataya natin inilalagay natin sa mga makamundong bagay. Hindi siya, lack of faith yun. Lack of faith yun sa mga bagay na ipinoprovide na sa atin ni Lord. Na hindi natin nakikita ipinoprovide na pala sa atin ni Lord. No? And we need to align that hope towards heavenly things. In the first place, tinubos na tayo ni Lord, yung diwa na naman ng Pasko. Tinubos na tayo ni Lord sa mga kasalanan natin. And to put yourself back to that, to that life. Doon kanina sa kanta nung Alab. Ano 'yon? Yung part nung chorus. Buhay ko nung wala ka ay limot ko na. Ha? Ano ba 'yun? Buhay na wala ka ay limot ko na. Ayun. So napaisip ako kanina na medyo maganda rin na mentality yun no? Yung, hindi naman exactly yung kakalimutan natin yung past natin kasi, testimony natin yun. Testimony natin yun para sa mga tao na gusto nating ipakita na ganito yung ginawa ni Lord sa buhay ko and this can be done to you as well. Yun. Buhay na wala buhay na walang gabay mo ay limot ko na. Ayun. Di ko kakayaning mag-isa. So, tinubos ka na ni Lord, tapos babalik ka ulit. So, I'm like, parang yun yung nangyayari kapag nilalagay mo yung hope mo sa mga mundong bagay. Nababawas, nakikita natin yung mga bagay sa paligid natin, and nagkakaroon tuloy ng comparison. No? Nagkakaroon tuloy ng comparison dun sa mga bagay na meron din tayo, like, in the flesh. Nakakalimutan natin na meron tayong trump card. I activate my trump card, which is yung mga, joke lang, yung mga bagay na, pinoprovide sa atin ni Lord. More evidently, yung lakas nga na binibigay sa atin ni Lord. Sabi ni Pablo sa Philippians 4:13, I can do all this through Him who gives me strength. Yun yung secret to contentment
Binalikan lang natin. Kung sa tutusin, maliit lang talaga siya na na tawag ito na sharing. Ano lang, mag-look back lang tayo. Maganda 'yun yung mga yung palaging paulit-ulit na nangyayari sa Old Testament, yung palaging sinasabi ng mga propeta na tandaan ninyo yung ginawa ng Panginoong Yahweh sa mga ancestors ninyo. Nilabas kayo sa Egypt, yung mga miracle, ganyan, hinati yung Red Sea, ayan. Magandang mag-look back tayo in a way na ma-realize natin na, oh wow, kilos to ni Lord. Ayan. No. Bilang ending na. Magbasa tayo ng isang verse sa Romans 5:5. Ano lang to, parang assurance lang na kanina ko pa sinasabi na dapat ilagay natin yung hope natin sa mga makalangit na bagay, hindi sa mga makamundong bagay. In the first place, bakit ba? Bakit ilalagay natin sa mga makalangit na bagay? Basahin natin yung Romans 5:5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ayun. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. So why be discontent? Why be discontent on things, you know? So, maliit na paalala lang 'yon na harapin natin yung year 2026 na ma-realize natin na papasok tayo ng year 2026 hindi gamit yung sarili nating lakas, kundi yung lakas na ibinibigay sa atin ni Lord. At yung pag-asa na makamit yung mga makalangit na bagay. After all, yun yung hope that will not put us to shame. So, yun lamang po and Happy New Year. Amen. Ayan, so, contentment, palakasan ng konti. Low. Ayan, tama po yun. Kasi yung ibang mga tao, excited sa 2026 dahil gusto nilang mabura yung 2025 kasi tingin nila maraming hindi magandang nangyari ngayong 2025. Tayo, as a Christian, hindi dapat tayo ganun mag-isip. We should be thankful. Dapat tayo ay mapagpasalamat dahil dumaan yung 2025. We have so much na yung ang dami nating natanggap, ang dami nating natutunan, ang dami nating nakita, ang dami nating na-discover, ang dami nating naranasan, ang dami nating nakita na new perspective. Dati hindi ganito yung pananaw natin, ngayon ganito na. Amen. So, ang tanong diyan, bago matapos itong 2026, are you really thankful? Talaga bang thankful ka sa nangyari sa 2025? Kasi patapos na yung taon eh. Thankful ka ba? Ang dami ko kasing nababasa sa Facebook. Okay? Sinasabi nila na grabe ka na 2025. Ano nang sunod? Tapos may nag-comment, 2026. So, 'di ba parang may hinanakit sa taon na 'to. The Bible says, sabi ng Bible, I think nasa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ba 'yon? Anong sabi ron? At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. So, sabi ng Bible, we should be thankful. Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Now, kung mag-look back ka this 2025, ano ba yung mga pagkakataong naranasan mo? Mga opportunities. Pwedeng masama yan, pwedeng mabuti. Ganun tayo mag-isip eh. Ito, masama to. Bakit? Nagkasakit ka. Nahinto ka sa ginagawa mo.
Di ba ganun tayo? Isa nga sa napagbulay-bulay namin dito, ang Diyos kasi, mayroon siyang ginagawa na ang nagiging interpretasyon natin sa atin ay masama. Di ba? Pero ginawa niya na mabuti. Pero pagdating sa atin, masama. Di ba? Hanap tayo ng halimbawa sa Biblia, sa Job 37. Sa Job 37. Ay, Job ba yun? Yung meron kasing talata dito na, ayon sa verse 6 hanggang 7. Ito, papakinggan nyo itong talata na to. Pinauulan niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig. Ibinubuhos niya sa lupa ang ulang walang patid. Pinahihinto niya ang tao sa kanilang gawain upang malaman nila kung ano ang kaya niyang gawin. Ayon, tinan nyo ang ginagawa ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, pinapahinto ng Diyos ang tao sa kanilang gawain upang mapagbulay-bulay nila o mapag-isip-isip nila kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Kasi kung minsan, dahil iba ang pananaw natin, di ba? Dahil masyado tayong habala sa buhay, ang laging iniisip natin kung paano mabuhay, anong makakain natin, paano tayo makasurvive sa buong taon na to. Nakakalimot tayo mag-isip ng Diyos. Kaya, ang ginagawa ng Diyos, nagpapadala siya ng mga natural calamity sa buhay natin, kagaya ng bagyo. Amen? Kagaya ng mga lindol. Naranasan po natin yung COVID. Tama po, no? Ano bang ginawa natin nung panahon ng COVID? Lahat ng trabaho, lahat ng pinagkakakitaan halos natigil. Nagkaroon ka ng time sa iyong sarili, nagkaroon ka ng time sa iyong family, nagkaroon ka ng time para makapag-isip-isip ng realidad sa buhay. Tama po, no? So, kapag iisipin mo yon, pwedeng ang interpretation mo dun, hindi to maganda kasi wala ako trabaho eh. 'Di ba? O pero ang Diyos, sometimes ginagawa din niya na pinapahinto ka niya sa iyong ginagawa. Para mapag-isip-isip mo kung ano ang ginagawa ng Diyos. Kasi hindi na tayo nag-iisip ng kayang gawin ng Diyos eh. Ang lagi na lang natin hiniisip yung kaya nating gawin. Okay? So, bigyan ko po kayo ng isang puntos. Bakit nahuhulog tayo doon sa sinasabing kawalang kakontentuhan? Okay? So, maganda yung naituro ngayon dahil nakaling siya doon sa biyaya ng Diyos. Dapat kontento tayo sa biyaya ng Diyos. Okay? Yung kasing biyaya ng Diyos, ganito po yun eh. Ang biyaya ng Diyos, inaalaw mo sa buhay mo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kasi, hindi mo kaya sa iyong sarili. Okay? Halimbawa, hindi mo kaya maligtas. Sino ba naman sa atin ang papasok sa langit? Okay? Nagiging posible lang dahil ang Diyos ang may kayang gumawa nun. Hindi tayo. Hindi mo kayang burahin yung kasalanan mo. Hindi mo kayang linisin ang sarili mo. So, binibigyan daan natin ng biyaya ng Diyos dahil ang sabi ng Biblia, sapat ang biyaya ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin, kapag pinapag-usapan natin ng biyaya ng Diyos, sinasabi natin na pinapayagan natin yung magagawa ng Diyos. Okay? Upang magawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kasi mahina tayo eh. Ang sabi nga ng Biblia, yung sa nabasa kanina sa 2 Corinthians chapter 12, ang sabi doon, kung kailan ka mahina, doon ka naman lalakas. Anong ibig sabihin na kung kailan ka mahina? Kung kailan mo nare-realize na hindi mo kaya talaga. Hindi mo kayang sumunod sa Diyos. Hindi natin kaya sumunod sa Diyos. Okay? Pero, yung biyaya ng Diyos sapat para magawa mo. Kaya, kung nagagawa natin ng magbago, hindi dahil gusto natin eh. Kaya tingnan nyo, yung isang typical na tao, akala niya ang pagbabago na mula sa Diyos, yung talagang nararamdaman mo na talagang bago ka na. Okay? Hindi po yun. Ang pagbabago ay biyaya din ng Diyos. Bibigyan ka niya ng kakayanan na marirealize mo, nagagawa mo lang dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa gusto mo lang. Kasi maraming tao gusto magbago eh.
pero hindi nila nagagawa. Pero magagawa natin dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Pero bakit tayo nagsisimula doon sa kawalang kakontentuhan? Kung ang biyaya ng Diyos ay sapat na sana para sa atin, bakit hindi pa rin tayo nakokontento? Alam niyo, ang isang nakita ko sa Biblia kung bakit hindi tayo kontento sa biyaya ng Diyos, sabi ng Galatia chapter 5, verse 4. Galatia chapter 5, verse 4. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Ayon. So sabi ng Biblia, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. So ano ang ibig sabihin? Sinasabi kasi dito na ang idea kasi, para ka maging matuwid na tao, kailangan tuparin mo yung kautusan. Ibig sabihin, kailangan sarili mong effort. Okay? So, ganito po yun kapag nagsimula kang mag-rely sa iyong sarili. Okay? Tandaan niyo po yun when you start relying on yourself, pwede kang mahiwalay sa biyaya ng Diyos. Kaya nagkakaproblema tayo kung bakit hirap na hirap tayong magawa yung kalooban ng Diyos. Kasi hindi mo pinapayagan yung biyaya ng Diyos Alam nyo, para mabigyan daan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin, huwag kang mag-rely sa sarili mo. Okay? Huwag mo sabihing magbabago ka kapag kakaya mo na, dahil never mong makakaya. Huwag mong sasabihin susunod ka na lang kapag kaya mo na, dahil hindi mo makakaya kahit kailan, kahit lumipas pa 10 taon. Hindi mo makakaya. Amen? Kailangan bigyang daan natin yung biyaya, yung grace ng Panginoon sa buhay natin. Hanggat hindi mo binibigyan ng daan ng biyaya ng Panginoon sa buhay mo, makikita mo, kaya ka naglilingkod sa Diyos, kaya ka nandito dahil kaya mo Okay? Ang sabi nga ng Panginoong Yesus sa John chapter 3, sa Juan chapter 3 verse 21. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ayon. Mababaw lang dyan pero ganito ang talagang context niyan. Upang malaman mo na ikaw ay nakakasunod sa Diyos, hindi dahil sa kaya mo. Okay? Until you realize na nakakasunod ka sa Diyos. Bakit? Lumapit ka kasi sa ilaw Hindi dahil sa kaya mo, kundi lumapit ka sa Diyos. Okay? Dahil lumapit ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng kakayanan. Kaya nga ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ. Okay? Yung verse na yon, madalas nagagamit natin sa mali. Halimbawa, sasabihin mo, mag-e-exam ako. Sabi ng Bible, I can do all things. Hindi ka naman nag-review tapos i-apply mo yung talata na yun sa'yo. No. Para makita mo yung context nun, basahin mo yung mga nauuna. Ang sabi ni Pablo, natutunan kong makontento. Sa wala at sa meron, I can do all things. Kahit meron siya, makakagawa siya. Kahit wala siya, makakagawa siya. Kahit may sakit siya, makakagawa siya. Kahit wala siyang sakit, makakagawa siya. Ibig sabihin, anuman ang kondisyon, anuman ang kalagayan ng kanyang buhay, magagawa pa rin niya ang kalooban ng Diyos. Hindi hadlang yung meron, hindi hadlang yung wala. Hindi hadlang yung may sakit, hindi hadlang yung kagalingan. Hindi hadlang yung kagutuman o anumang bagay. You can do all things. Pero maraming Kristiyano ganito mag-isip, magagawa lang natin yan pagka may budget tayo. Di ba? So, saan tayo nagre-rely talaga? Sa Diyos o sa pera? Okay? Saan talaga tayo umaasa? Sa kayang gawin ng Diyos o sa kaya nating gawin? Di ba? Sometimes, kaya tayo nagpaplano para matiyak natin na para alam niyo yun, para magawa. Minsan, yung mismong plano natin, sinisira ng Diyos Di ba? Ikaw, nagpaplano ka sa iyong sarili, pero sometimes yung plano mo sa iyong sarili, ang Diyos mismo ang sisira.
Simple lang po ang gusto ng Diyos na matutunan natin. Umasa ka sa Kanya. Wag na nating hintayin na mag 2026 para i-absorb natin yung mensahe na yan. I-absorb na natin ngayon. Harapin mo ang 2026 na sa Diyos ka nagre-rely. Okay? Na nabubuhay ka talaga sa biyaya ng Diyos. Pakita natin sa Diyos, Lord, nabubuhay ako sa biyaya mo. Hindi dahil kaya ko. Hindi dahil gusto ko. Dahil ang totoo, hayaw natin. Ang totoo, hindi natin kaya. Amen? Sino ba naman sa atin ang nagsimula sumunod sa Diyos na talagang gustong-gusto niya? Lahat tayo, meron tayong struggle. Baka nga hanggang ngayon, meron tayo. Amen? Pero mabuti ang struggle na yan dahil kung nagagawa mo ang kalooban ng Diyos kahit parang feeling mo hindi mo kaya, pasalamat ka sa Diyos dahil ibig sabihin, nabibigyan daan yung biyaya ng Diyos. Pero ang sabi ng binasa natin sa Galatia chapter 5 verse 4, kapag nagsimula kang mag-rely o umasa sa iyong sarili, malalayo ka sa biyaya ng Diyos. At pag nalayo ka sa biyaya ng Diyos, lalo mong hindi kakayanin ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Baka ngayon nagagawa mo lang dahil gusto mo. Pero papaano kapag nawala na yung kagustuhan na yan? Marahil ngayon nagagawa mo lang dahil kaya mo. Pero papaano kapag nawala na yung kakayanan na yan? Baka ngayon nagagawa lang natin dahil marunong tayo. Pero hindi lagi tayong marunong. Hindi lagi tayong may kakayanan. Sabi ng Biblia, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, meron siyang sinabi dito na lilipas ang kakayahan na makapangaral. Lilipas ang kakayahan. Okay? Tingnan natin sa verse 13. Sa verse 8 hanggang 10. Matapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Amen. Malino po ang sabi ng Biblia, matatapos ang kakayahang makapagsalita ng mensahe. Hindi lagi tayong marunong magsalita. Hindi lagi tayong may alam. Amen? Alam nyo, may nakausap nga ako Naalala ko tuloy. Diyan sa taas, doon sa One Last Coffee. Oo, nagkakapilang naman kami. Magkakapilang naman kami. Ganda-ganda ng pasok namin doon Aba nakita ko yung aking kakilala. Kristiyano na pala siya. Kaso, nung pagkausap namin, talagang bumanat kagad ng mga talata sa Biblia. Bumanat. Kapag kausap mo siya, magmumukha kang walang alam bumanat siya. Daming sinasabing mga talata. Sabi pa nga niya sa akin, dalhin mo ako sa church mo. Magpipreach daw siya rito. Sabi niya. Alam niyo, sabi ng Biblia, ang taong matalino, hindi niya inihahayag yung alam niya. Sabi ng Biblia yun. Hindi mo papangalandakan sa Diyos. Ano naman kung marami kang alam na talata? Papasok ka ba sa langit dahil marami kang alam na verse? Baka mas pumasok pa sa langit yung walang alam. Kasi kahit wala siyang alam na talata o wala siyang kabisadong talata, pero nagbabago yung buhay niya. Ang sabi ni Pablo, isa lang ang mahalaga. Galatia chapter 6, yung meron kang Kristo sa buhay. Sapat na yon. Matuwa ka na sa tao. Kung tinanggap niya si Kristo, matuwa ka na. Ang Diyos na bahala dyan, kahit walang alam yan. Di ba? Kahit mahirap turuan yan, ang Diyos na bahala dyan. Kahit piling mo, hindi yan lumalago. Matuwa ka pa rin. May Kristo siyang tinanggap. Welcome sa langit yan. Baka ikaw pa na nagmamalaki ng mga talata sa Biblia, baka ikaw pang di makapasok sa langit. Sabi ni Kristo, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Sinong sinabihan nun? Mga mangangaral. Mga nagpapagaling. Mga nagpapalayas ng demonyo. Amen? Baka nga yung kasama mo sa bahay, hindi mo kayang palayasin. Paano pa yung demonyo? Paano yung papasok pa ba ako sa langit kung hindi ako marunong magpalayas? Yes, papasok ka sa langit. Yun nga marunong magpalayas Hindi papasok Sabi ng Biblia,
Lilipas ang kakayahang makapagsalita. Huwag nating ipagmalaking marunong tayo magturo. Huwag kayong mainggit. Huwag kayong mainggit. Okay? Ano naman kung kulang ka sa kaalaman? It doesn't matter. Ang titingnan ng Diyos yung puso mo. Nagbabago ka ba talaga? Hindi lahat ng may alam nagbabago. Hindi lahat ng nagsisimba nagbabago. Hindi lahat ng nananalangin nagbabago. Ang mahalaga sa Diyos, tinanggap mo yung kanyang anak at sinisikap mong magbago sa abot ng iyong makakaya. Pero, bigyang daan mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Di natin kaya. Umamin tayo. Di natin kaya. Baka bukas makalawa, pwede ka mawala, pwede ka matukso. Huwag kang umasa sa sarili mong kakayanan. Naku, puputaktihin ka ng kaaway. Hindi ka sasantuhin ng kaaway. Di ba? Kapag nakita ni Satanas na umaasa ka sa iyong sarili, ano kung pagkakataon na yan sa kanya? Huwag mong sabihin na gagawa mo to dahil kaya mo. Malino yung sabi sa Biblia, kapag nagsimula kang mag-rely sa iyong sarili, malalayo ka sa biyaya ng Diyos. Magagawa lang natin ang lahat ng bagay dahil sa grace ng Lord. Kung nanghihina ka nga anong talata yun? Sa 2 Timothy yata, chapter 2, verse 1. Ang sabi ng Biblia, magpalakas kayo sa biyaya ng Diyos na kay Kristo. O nanghihina ka ba? Nanghihina ka ba sa pananampalataya? Magpalakas ka kay Kristo. Nasa Kanya yung biyaya Nasa Kanya yung kakayanan. Kaya nga siya yung amin Alam niyo ba yung amin? Ang ibig sabihin ng amin, siya lang yung may kapangyarihang makapagpangyari. Ikaw wala kang kapangyarihan nun. Wala tayong kapangyarihang baguhin ang ating sarili. Wala kang kapangyarihang baguhin ang iyong katabi, ang iyong pamilya. Wala tayong kapangyarihan yan. Pero aasa tayo sa amin. Yung amin kasi si Kristo yun Kaya nag-amen tayo kasi ganito yon. Sinasabi natin, Panginoon, pangyarihin mo. Amen? That's the grace. Yun yung grace. Inaalaw mo na ang Diyos ang magpangyari. Hindi kasi natin alam kung kaya natin o hindi. Pero mas maganda na i-admit natin, umamin na lang tayo, di natin kaya. Ayokong sabihin, kaya kong palaguin ang grupong ito. Ayokong magmalaki. Alam ko wala akong ganong kakayanan. Ayoko sabihin, kaya ko kayong palaguin. Mas lalo akong walang kakayanan ganon. Ayoko magsalita kagaya ng ibang mga pastor na ito pinakita sa akin ng Panginoon. Sa akin wala namang pinakita Magiging honest ako sa inyo. Wala akong nakikita. Amen? Isa lang ang alam ko. Malinaw ang trabaho ng isang leader ng simbahan. Ituro ang katotohanan. And that's enough. Hayaan nyo, pag ako na naginip at may sinabi si Lord sa akin, sasabihin ko sa inyo. Di ba? Ikaw una? Ayong, wag yun, iba yun ang pangit ng panaginip, nagnakaw ng Bible. Nagnakaw ng Bible, pambihira. Dalawa daw kami neto na naginip ako. Oo. Ewan ko pa ako na naginip ng ganon. Nag-apply daw kami nito sa isang bookstore. Tapos, kaya daw kami nag-apply, mayroon daw kasing Bible doon na na, ewan ko. Oo. Gustong-gusto daw natin. Tapos ninakaw natin. Nagkasala ka nga. Nagnakaw ka ng Bible. Kasalanan kaya yon? Tapos nung nakuha na natin, ayun, nagising na ako. Iniisip ko tuloy, sabi ko, part 2, wala bang part 2 doon? Ano ba nangyari? Hindi kami nagpaalam. Hanggang ngayon, tanda ko pa kung paano natin kinuha Ako yung lookout kukunin mo na. Pambira. Yan nyo, pagka ako po yung nanaginip ng patungkol sa GTF, magiging honest ako sa inyo. Kahit na panaginip, pero sabi ng Biblia, sabihin mo kung panaginip, panaginip. Sabihin mo kung salita ng Diyos, salita ng Diyos. Huwag mong sabihin yung lahat ng panaginip mo, kalooban ng Diyos. Ganun ang gusto ng Diyos sa mga ngaral. Hindi na ganun ang mga ngaral ngayon Ang isang pastor, pagka nanaginip, ituturo niya, sinabi sa akin ng Panginoon, nanaginip lang naman siya. Di ba? Yung sabi, sa susunod na taon, marami na tayong church. Kasi sinabi daw sa kanya ni Lord, lumipas yung taon, wala naman. Kasi sabi lang niya yun. So bilang mga ngaral, simple lang naman ang tinanggap kong trabaho sa Panginoon. Turuan kayo ng may karunungan
at magbigay ng babala kung merong paparating na dilubyo sa atin as a Christian. Magturo ng may wisdom at magturo ng nagwa-warning. Okay? Ito yan eh. Pakita ko po sa inyo yung isang talata sa Bible na ginagamit kong guide personally sa aking sarili bilang mangangaral. Ito po, sa Colossians chapter 1 verse 28. Sa Colossians chapter 1 verse 28. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ayun. Malinaw ang aming trabaho. Maiharap kayo kay Kristo ng walang kapintasan at ganap. Paano namin gagawin yon? Sa pamamagitan ng pangangaral ng may karunungan at babala. Okay? Kaya kailangan maging honest kami sa inyo kung ano talaga yung kasalanan, kung ano yung kapahamakan. Okay? At kung ano yung talagang karunungan na dapat yung marinig. Kasi yun lang yung paraan para maihanda namin kayo kay Kristo. Okay? Yun yung trabaho namin. Kailangan malaman nyo para makita nyo din kung kami ba ay lumili sa